Medyo nabalam yung pagsasalita ko eh. Kasi inaayos ko muna yung patotoo ng tungkol sa divine wealth at saka sovereign wealth. Kasi sino nakakaalam ng kung ano nakalagay, kung ano nakasaad doon sa letter of instruction na isasubmit. Wala naman nakakaalam niyan kung ano yun eh. Kaya yung inayos ko muna yan. Dahil talagang hanggang ngayon, di pa nga ako tapos eh. Pero malapit ko na maiayos lahat. Ginawa ko na yan noon. Nagsabi yung nagkungkunay. Kaya nga, napakalapit na. Malapit ng harvest time. Pero yung mga maharlika na yan, wala akong pakialam dyan. Hindi yan pag-aari ng Hindi yan pag-aari ng gobyerno, hindi yan pag-aari ng maharlika. Kasi yung susunod, marami na akong trabaho eh. Ewan ko kung ako pa rin ang papapil. Yun na, kasunod na sa akin. Kaya, doon ko yung pinapaliwanag yan. Kasi, may dokumento nga dyan. Pero, paano nila malalaman kung anong dokumento yon? Nung sunugin yung na yan eh, yung mga dokumento sa UBS. Kasi ibinabatay nila lahat yung mga na yan, dokumento kay Marcos. Dokumento ni Marcos, pamahid lang ng pet yan eh. Pang-ilos lang. Walang silbi yan. At huwag na ninyo iugnay kay Marcos. Ito namang isa si Ruben Panyata yun eh. Sandali lang Ray Benja. Siya daw. Kung iyo, di kunin mo lang. Kako. Siya daw ang may ng divine law. Aba. Pati Diyos ginagamit nila, pati divine law ginagamit na nila na para manlin lang ng tao, para may ugnay lang kay Marcos. At pilit nilang iniuugnay yan sa putang inang Marcos na yan. Wala naman yan eh. Iyan nga ang naging sagabal sa pag-unlad ng bayan. Talagang wala na. Tapos na. Kasi yan ang sinasabi ko. Yung na yan, mahigit na 200 na membro ng COP28 pumirma na ipipis out na yung fossil fuel na yan. Ano ngayon ang negosyo ng mga Marcos? Wala na. Kaya yan, hahabulin ko pa rin yung mga pera na yan. Kung saan nila pinagdadala. Dahil yan, ipinuhunan nila katulad kay Rason. Hindi no, ano ba si Rason? Ano ba si Pangilinan? Ano ba si yung mga Henry si Gokongwei, si mga Abutis, yan sina Lusutan. Lahat yan, mga dami lang yan. Tapos ito si Ang, dating empleyado lang yan, maski na si Pangilinan, dating empleyado lang yan. Mahirap na tao, kaya lang nakapag-aral, medyo may talino, aminin natin. Pero wala silang pag-aari na malaki. Kung yung San Miguel, pinangalan nga kay kuwang ko eh. Pati yung doon, yung Northern Cement. Yun ang pinagmamalaki ng kuwang ko. Pati yung mga tinatayo mga dito, mga minahan dito, kung wari, investor. Pero yan, mga pera pa rin ng taong bayan yan. Kaya ako nangangalaiti sa galit sa kanila. Ngayon, nasa inyo yan. Pero ako, sabi ko nga,
Pag hindi ko bubuksan yan, pag ganyan ang mga politikong magnanakaw, nagkakagulo na. Nagising na yung Sleeping Beauty. Kaya wala na. At yan, pagpirma nila dyan, unti-unti na mawawala yung mga fossil fuel na yan. Lalabas na yung deuterium, pero hindi aabot ng 6 na taon. Yung ang tansya nila, 6 na taon pa mula sa 2024 Hindi na aabot yan, mga 2 taon lang yan, baka wala pa nga Iaayos lang yan, mga tubo-tubo na yan Dahil yan, may sikreto yan. Yung deuterium na yan. Kung hindi ninyo alam ang sikreto niyan, walang lalabas yan kahit anong gawin nyo. Sabi ko nga, mas kilala ako sa ibang bansa kaysa dito. Yung mga namumuno, yung mga minister, pangulo, o yung mga Minister of Energy, kilala ako. Dito hindi. Ano sa akin kung hindi ako kilala dito? Ang mahalaga sa akin, may kung pa na yan. Kaya ang gusto ko lang mangyari, tanggalin ang religion, tanggalin ang mga politiko. Dahil yan, lahat ng mga magnanakaw. Pati yung executive at saka judiciary system, tanggalin yan. Pagkatapos itong lukulukong Padilla na ito pumapapil na naman. Wala naman ang alam, bobo ka, gago, putang ina mo, gonggong ka. Anong malay mo? Putang ina, para ka lang parot, para kang mayna, yung ibon na mayna. O ano yung tinuro sa kanya, yun lang ang alam niyang sabihin. Wag mo sabihin hindi totoo ang sinasabi ko, putang ina mong Padilla ka. Pagkatapos magkakaroon ng extension, katagal pa ng 3 taon pa, pagkatapos sasabi gusto na ninyo, kwan na lahat. I-ready na naman ninyo, mga magnanakaw. Huli na kayo, wala na. Dahil yung sinasabi ko, hindi masunod ang gusto ko, walang bubuksan yan. Anong ginawa ni Jokno? Yung 500 pesos ginawa ng coin, pagkatapos sasabihin cryptocurrency. Plated lang yan gold plated lang yan. Subukan ninyong kutkutin yan. Mababakbak yan. Ang loob niyan bakal. Kung yung piso nga dinaya din nila ano ba nangyari sa piso? Maski na yung 5 piso na yan. Kung yan, plated lang ng silver yan. Kaya nga sinasabi ko, kailangan natin walain ang politiko. Ngayon, nagkakabulgaran na. Nakita na ninyo, yung mga general. Mas kinakampihan, mas pinagsisilbihan nila si Eric at saka si Badoy. Kasi nandyan, alam nila ang lihim niyan. Walang impi na kwan. Ang impi at saka military isa. Kasi madalas kong sabihin sa inyo, huwag ninyong pagpapaniwalaan yan. Esperon, hindi ba totoo sinabi ko? Lapin niya. Putang ina nyo, mga maharlikang general, kung wari nahati sila, putang yung mga PME na yan, pinag-aaral kayo dyan, mga inutil naman kayo. Ano ngayon ang pipensyonin ninyo? Sinasabi ko. Kaya ano kung magwala kayo? Bakit hindi nyo ako pagwalaan? Kaya malapit na tayo mag-take over. Diyan kaya iniwan na nga nila yung yung sa Dewey Boulevard, linipat yung dyan sa Timog Pero yan Timog, minting yan. Kung ano nakukuha nila sa treasure, binabago yung hallmark. Minting ng ginto yan. Kasi marami pang trabaho. Hahanapin pa yung kung saan kukunin yung Pero alam ko na lahat yan, may tuturo na lahat yan. Yung kukunan ng platinum. Ngayon, ang problema lang yung paano tutunawin yung platinum dahil masyado mataas ang melting point niyan. Bago matunaw, mataas. Kailangan ng sobrang init. Pero alam ko ang sikreto niyan para mapadali yan.
O, paano na yan ngayon? Kasi, hanap sila ng hanap, sole signatory. Aba, sinasabi nila, kasi kinuha sa akin, panuorin ko daw yung kay Ka Anton. Pinag-uusapan nila na yan si Princess Elizabeth Ruiz. Hindi naman Elizabeth Ruiz ang pangalan yan eh. Kilala ko yan eh. 2 beses ko na na-meet yan. Bago nadala siya sa Malaysia. Oh, ang nagdala sa kanyang Maharlikan General, ikinulong siya doon. At yan, kaya naging mahusay na manghuhula yan dahil pinatungan niya ng kamay yung ay hinihipan niya yung tuktok ng isang magsusuman doon sa Maria. Oh, ang pangalan niya Boy Santiago. Kinunan niya ng diwa yun, kaya napasa kanya. Ako man ginanon din ni Pare Pidring, pero nung gano'n niya, antimano, sabi ko, wala akong diwa. Oh, di wala siya nakuha. Kaya alam ko lahat ng mga kalukuhan yan. Pero yung pinakikita niya na sing-sing, sasabihin minana, hindi, nakuha niya sa treasury yan. Oh, at saka yung kanya dito, yung lakit niya, yung sa kwintas niya, yung palawit. Patapos sasabihin na niya, ang pangalan niyan, Alice na alam kung nasaan eh. Sumagot yung yung asawa ng kakilala ko doon. Nasa Malaysia eh. Alam mo, biglang umalis. Hindi na bumalik. Iniwan yung doon, kung anong kailangan niya. Kaya yan, pinagluluko lang tayo. Kasi tinatago nila yan, lihim na yan. Dahil ang mga Maharlikan General ang nakikinabang. Kaya nga, Badoy, ikaw, Celes, Eric, sinabi mo, ikaw ay intel ng MPA. Di alam mo lihim. Kaya nga sinasabi ko, kaya nga si Father Balwig kumalas eh. Balik na tayo sa Deuterium. Yan ngayon, ang problema nila ngayon, saan sila kukuha ng pampinans uli? Mga yan, dyan papasok yung Gisara. Yung Gisara, yan ang sovereign wealth. Yung Gisara, yan ang gagamitin yung iba para sa yan, sa mga iba't ibang bansa. At kinakawawa ninyo, maliliit na bansa para kunin. Ay, hindi pwede. Kaya nga sabi ko, pag binigay nila yung sa akin, yung parte ko, lahat yung fiat money na. Kaya nagbabagsakan na. Alam ng mga bangko yan. Alam nila yan. Hindi yun sasabihin na pag alam nilang galing sa masama, Hindi yan. Alam nila magiging fiat money lahat yan. Yung mga fiat money na yan, magiging lang yan. Play money. Wala nang halaga. Yan ang katotohanan dyan na dapat ninyong malaman. Kaya nga, yun ang sinasabi ko nga, inaayos ko nga itong ito dahil yun sa letter of instruction.
Wala naman nakakaalam. Alam nila, letter of instruction, hindi yan letter of intent. Hindi yung pupunta ka sa bangko. Lady men, ito, tandaan mo. Pupunta ka sa bangko, kakausapin mong bangko, ulol. Hindi ka papansinin. Dahil alam nila yan. Pero yan, lalapit sila. Ayaw lang ko nito. Kasi dito mga putang mga general na ito Yan ang numero 1 nakikinabang Gaya ng 150 trillion na inimprenta. Dito, sino nakinabang? China, Amerika. Patapos ito mga general. Gaya nung saraduhan ko yan, nag-COVID na yan. Kinuhan dito yung XDR. May nakinabang ba? Pagkatapos kung wari itong si Sara na ito, ay gaga, putang ina ka. Iyo di puta ka. Iha di puta ka. Anong malay mo dito? Kayo lang naman ang kumikita, yung mga mahirap. Hindi ninyo binibigyan. Bigyan nga ninyo. Yung ang sabi ko, na parang mumulang ang nayuhulog, yung ayuda. Sa isang magkano, sino lang ang bibigyan nila? Kung sino nasa kusina, yun lang ang maabutan. Yung iba, yung mga nasa bundok, naghihirap yan. Kaya nga sabi ko, walain natin mga politika dahil yan magnanakaw, hindi ba tambalusulos? At saka yan, sasabihin na ninyo na permahan na ang budget, wala pang pinirmahan, hindi pa naratify yan. Sabihin ko sa inyo totoo, ganyan ang nangyari noong 2018, nung saraduhan ko. Nung July 28. Kaya yung sinaraduhan niya, nabisit lang ako. Pag ako nabisit, talagang ibang takbo ng utak ko. Sabihin ko sa inyo totoo. Kaya yan sasabihin ninyo na perma na hindi pa napipermahan. Dahil alam nila walang budget. Kaya nga yung 500 na ginawa na nilang coin. Pagkatapos sasabihin para palusot na putang inang joke na yan. Ang palusot niya cryptocurrency. Katarantaduhan yan. Plated. Plated gold. Plated lang yan. Hindi totoong gold yan. Ngayon pag binakbak mo, yan ang tinatawag na tubog sa ginto. Kung tubog sa ginto, peke. Yan, walang halaga yan. Dahil nabubulgar na sila Natatakot na sila na mangyayari na yan, fiat money, na mababaliwala. Kaya lahat ng pera niyan na nakabatay sa petrodollar, wala na yan. Ngayon, yun naman ang palalabasin, tubog sa ginto. Baka mamaya pininturahan pa yun. Kaya nga sabi ko, ultimo piso nga. Tignan mo, namamagnet. May mga piso namamagnet. Kaya, ang gawa nila, nag-iipon na lang sila dahil mas mahal ang bakal. Ipunin mo yung mamiso na namamagnet. Ibenta mo. Mas malaki pang kikitain mo. Hindi ka pa magbibilang ng mamiso. Yan sinasabi ko sa inyo. Talagang lahat ng katarantaduhan ng gobyerno na ito, basta may lusot nila. Basta wag lang silang malantad. Linalantad ko. Kaya maraming galit sa akin dyan ng mga politiko na yan, pero wala naman sila. Yung mga general na yan, mga inutil yan. Mga inutil yan. Kaya, huwag ninyong pansinin yung mga putang yung mga yan. Mga magnanakaw. Kaya nga sabi ko, yung pagpunta ni Glenn Chong doon, hihingan lang siya ng opinyon. Naghahanap sila ng butas kung paano pagbabagsakin yung Marcos na yan Dahil sabi ko nga, shadow government. Hindi yan ang kumandidato. Sino ba naglalantad yan? Wala. Ako lang. Kaya nagkaroon ng shadow diplomacy.
Kung siya do diplomacy, binaliwala na niya yung constitution natin, yung 1987. Kaya pala, pinagkukuhanan nila lahat ng lupa, pati yung Lamesa Dam, pinagkukuha ng mga putang ina magnanakaw na Marcos, magnanakaw na yung, pati yung si Villanueva, yung Jesus is Lord, nandoon na, pati yung kwan ng istasyon ng kwan dyan, Metro Rail, nandoon na rin yung iba. Tapos sasabihin na, pagkatapos itong mga driver na yan, jeep, gusto face out yung mga jeep. Wala naman kayo maibigay na, kwan. Kung i-face out nyo, dibili mo yung jeep. Ganun yun. Para hindi argabyado yung mga mahirap. Yung mga, kwan yan, yung iba nag-abroad lang pag makabili ng jeep dahil alam nilang hirap. Kung paano, yung mamasukan sa ibang bansa, iniiwan mong pamilya mo kung minsan nadidisgrasya na lang. Nagsasakripisyong pamilya. Para pag-uwi niya dito, bibili ng jeep, pampasada niya. Pero anong ginagawa nyo? Putang inang tsuwa na yan. Yung Jimmy tsuwa na yan. Yan ang balak nila niyan. I-consolidate na ang lahat ng sasakyan. I-komunista na. Sabihin ko sa inyo totoo. Kaya yan, magkakaroon ng kanya-kanyang linya, baliwala yung mga kwan na yan. Yung binili ninyo mga sasakyan ng mga bago. Sabihin ko sa inyo totoo. Magkano lang naman ang sasakyan sa China? 1 million? Pagdating dito, 1 million, aayusin lang. Pagkatapos, mahal na. Sinasabi ko, basta gawan China. Gawa ngayon, bukas sira. Kaya lahat ng pangloloko ng mga politiko dito, ginagawa na nila. Yung kuwari away-away lang yan dahil lang talagang pinagtatakpan dyan yung pondo Wala namang perang gobyerno Yan ang pinagtatakpan nila. Buong akala ng mga putang ng mga politiko na yan, kay Marcos yung kayamanan na yan. Naka2 taon na. Ano pa? Kaya wala. Nga. Ang labas. Sinasabi ko na nga mga animal na yan Mga animal sa koral. Mga napalibutan, palibasa mga alipin. Yan sinasabi ko na alipin tayo ng China, alipin ng Amerika. Naghati na kung wari itong mga general na ito para wag lang malantad ang kanilang katarantaduan. Maaari ba yan? Nandito ako. Kaya nga, ang kinuha noon kaya nga pinatay si Crisologo. Matagal mo sa loob ng simbahan, pinapatay pa? Bakit? Bakit siya pinapatay? Dahil nakilala niya ako Nagtatrabaho ako sa Philippine Tobacco noon. May pasok ako doon. Ngayon, kinausap nga niya ako Dahil ako talagang tumbok niya Hindi naman kwan ang sabi nga sa akin na kwan yan tungkol sa kanyang mga tabako. Kaya noon pa, sasabihin matino. Walang matino sa gobyerno ng panahon ni Marcos. Lahat yung puro magnanakaw. Inispoil niya, pati military. Ngayon, inispoil na naman ni Duterte. Kaya mga inutil. Kaya yan, ginawa nila yan para makakuha nitong tunay na anak ni Marcos, magawa niya ang gusto niya mangyari. Hindi naman niya pwedeng gawin yon. Dahil merong ng mga sekreto dyan na hindi alam. Kasi si Marcos man hindi din niya alam ang sekreto ng mga yan. Dahil pinagkatiwala lang siya dahil siyang Pangulo
Hmm. Pero, bantay sa lakay. Oh. Ang gusto itong mga putang ng mga ito, aba, ako na namili. Ako nang naghanda ng pag-aayos. Ako ang magluluto. Pagkatapos, ang gusto nila, silang kakain. Pagkatapos, hindi naman ako sa restaurant eh. Oh, hindi naman ako cook eh. Oh, na ibibenta. Pagkatapos sila makikinabang. Tapos, babayaran lang ako. Hindi ba ganyan ang kwan na, yung mga kwan ni na Utabe? O, ni na Bilbes. 7% ang binibigay sa akin, ang sabi sa akin. Sobra-sobra na yan sa iyo. Aba, hindi ko naman pag-aari yan ah. May sinabi ba akong pag-aari ko yan? Ang sabi ko, pag-aari na mahirap yan. Oh. Kaya, ito mga putang ina mga ito, pilit na pinaangkin sa akin. Para bigyan katwiran nila yung kanilang mga pagnanakaw. Madalas kong sabihin yan, pag-aari na mahirap yan. Pero yung mahirap, namamalimos. Kung wari magbibigay na ayuda, bibigyan sa isang barangay, 10 piso lang. Ito pa ang isang dumating na balita sa akin eh. Ang nagbigay ng mga ayuda dyan, nanggaling sa mga grupo sa Amerika. Katulad ng Mormons. Ano bang ginagawa ng Mormons dito? Nagtitreasure yan eh. Nagtitreasure yan. Sabihin, kaya nga yung mga Mormons may dalang bag yan. Pagkatapos, hindi naman nila binubuksan yan, kundi kung bubuksan man nila, titingin lang ng kaunti. Pagkatapos, pagtingin ng kaunting ganon, kukunin na. Kaya yan ang kinukuhan ko sa kanila eh. Kaya yan, laki ng takot sa akin ng Mormons. Pag nakita lang ako, umiiwas na yung mga yan eh. Dahil kilala nila ako. Ang tawag nga sa akin niya, Mrs. eh. Bakit ako Mrs.? Hindi ako Mrs. Hindi ako tinapon ng magulang ko. Hindi ako pinaanod. Kaya wala na. Tuloy-tuloy na yan. Kaya nga natuwa ako eh. Mantakin mo, pumirma na yung mga kwan. 200. Ang problema lang nila ngayon, yung ang sinasabi ko, ang problema lang nila ngayon, yung magiging puhunan. Dahil nangako yung Paris Agreement na 100 billion taon-taon. 100 billion dolyar taon-taon ay bibigay sa developing bansa. Paano yung third world countries? Ginawawa na nila. Kasi silang higit na naapektuhan. Kaya sila higit na kailangan tulungan. Yung mga mahirap dito, higit na kailangan tulungan. Hindi lahat yan ay mabibiyayaan. Yan ang sinasabi ko. Yan ay para sa mahirap. Kaya nga pag nakuha ko, fiat money yan. Di pantay-pantay na. Walang mayaman, pare-parehas mahirap na. Ang mangyayari niyan, tutulungan yung mahirap, iaangat. Kaya yung nasa taas ay bababa na. Yung pagbaba nila, yung pagkakuha ko ng party ko. Pag nakuha ko yung party ko, di fiat money nila, walang silbi na yung mga pera nila. Yung pera naman ang nasa akin ng kwan, yan ang igagalaw na. Para iangat naman yung mahirap, maramdaman naman nilang kaginhawaan. Yan ang sinasabi ko na mas masahol pa sa yung ginawa ni Kadapi, mas maganda pa ang pinagagawa. Paano yan ngayon? Bingo na. Sabi ko nga, bingo na eh. Nagising na yung Sleeping Beauty. Nagkakagulo na. Sila nagtutukaan na. Tugaan na sila ng tugaan. Kaya nga sabi ko nga, tanga-tanga itong mga putang ng mga Marlikan General na ito eh. Mga takot kasi ito eh.
Kaya napipressure. Mantakin mo, ginawa na nilang amo si Badoy at saka si Kwan, ka Eric. Oh, dahil may sikreto nga yan. Na ang impiya at saka Kwan, nabubulgar na sila. Ako, binubulgar ko talaga yung kawalang yan ng mga Maharlikang General. Oh, kasi matagal kami nagsama ni Jack eh. Mga ilang taon din eh. Madaldal yan. Parang loro yan ha. Mahusay kumanta ng La Paloma eh. Makapagyabang lang sa akin eh. Siyempre naman ako, ganoon ba? Ano ko? Wala akong alam na kuwan. Pero matagal ko nang alam yan. Panahon pa ni Marcos, yan pangkuan. Kaya nga sinasabi nyo, MP, si Kwan nagtatag ng MP, si Kwan. Hindi. Si Enrile at saka si Kwan ang nagtatag ng MPA. Si Aquino. Ipinangalan lang kay Danding, kaya Dante. Ano yung nasa gitna? Ang. Ano ba yung ang? Lumalaban yan pag Kwan. Pero, walang amo. Sasabihin si Joe Masison. Kaya nandoon si Joe Masison noong buhay pa. Tinitignan lang niya kung sino ang pupunta doon sa International Court of Arbitration sa Hague upang pigilan. Yan ang papel ni Joe Masison, hindi yung puta head ng MPA. Kaya nga sabi ko nga doon sa kaibigan kong commander eh. Anong ginagawa ni Joe Ma doon? Bakit wala siya sa Russia o di kaya sa China? Kaya nga may mga aktivista nga na napunta sa China. Yun ang hijack na aeroplano. Si Barikan, isa si Barikan yun eh. Barikan ang alam ko yun eh. Naging kwan yan eh. Ni Joseph eh. Kaya kinuha siya para kunwari alam pa sikot-sikot. Nalaman niya. Kaya itong mga anak niya, dahil nakatikim ng nakaw eh. Sasabihin na, bakit? Kailangan makaupo din kami. Kaya dito si Padilla, gusto niya, damihan na naman ang kwan. Ang dadamihan na naman ang magnanakaw. Kinukuha na naman nila ang tsa-tsa. Ang tsa-tsa, one step backward, one step forward. Hindi, wala nga asenso. Kaya sinasabi ko na lang, bingo na. Paalisin natin yung mga politiko. Bubuksan kagad yan. Ginagawa ko na eh. Inaayos ko na. Ang letter of instruction. Hindi lang ako nag-aayos noon dahil lang mahirap eh. Baka magkaroon ng leakage eh. Kaya ngayon ko lang inayos. Kaya wala na. Tapos na eh. Ano pa? Baka nga kasi lumalapit na sila dito eh. Lumalapit na sila. Kaya wala na. Gumagawa na rin sila ng dahilan para maganda yung exit nila eh. Katulad ng China. Bankrupt na talaga yan. Halos lahat ng bansa bankrupt na. Dito sa buong mundo. Sabi ko nga, nainis lang ako eh. Kaya ako napilitan eh. Madali akong mapikon eh. Dahil ang tagal ko nagtago, ang tagal ko ng hirap. Kaya nga, yung gaya na sinasabi ko nga kay Simpson, ay si Crisologo. Dahil kanyan, nakilala niya ako, talagang pinag-aralan niya ako eh. Siguro, hinulaan. Ngayon, anong sabi niya? Bakit siya pinapatay ni Marcos? Sabihin ko sa iyo. Ang salita niya,
Hindi ko kailangan ng pera ni Marcos. Na-insulto si Marcos. Oh, pinalamig muna. Hmm. Nung medyo tiwala na, isang putok lang sa ulo. Ginawa nung tarantado na yon. Kaya hindi nila ginagalang. Yung mga Marcos na hindi yan ginagalang ang kwan. Ang tingin nila sa sarili nila, sila ang Diyos, sila ang kwan. Putang ina mga yan. Ngayon, ano na nangyayari sa kanya? Wala na. Sige na. Lumampas na.